and copper nga daw yung patok na kulay for the season. Pero sa mga gustong ayaw sumunod dyan sa motive for the season, meron pa rin syempre mga traditional colors. At actually, yan ang alamin na natin yung mga kapuso. So, umpisahan na natin sa mga Christmas decor. So, yung mga ornaments na nilalagay natin sa ating mga Christmas trees. Number 1 siya syempre, mga poinsettia. There you go. So, yung poinsettia daw, depende sa laki syempre. Yung mas maliliit, mabibili siya sa 35 pesos kada peraso. Pero yung medyo mas malalaki, like this one, ito medyo malaki siya. Ayan, mabibili siya for 45 pesos kada peraso. Pero pag per dosena, syempre mas mura, 150 to 250 pesos po yan. Now, yung mga glittery fruits or yung mga ornaments na nilalagay din sa Christmas tree, mabibili po yan ng 100 pesos kada 3 peraso. Yung mga dangling Christmas tree bells naman, pwedeng ilagay sa Christmas trees or pwede rin pangsabit sa bahay, sa doors daw, nasa 280 pesos to 600 pesos kada isa. Now, yung mga door walls po o yung nilalagay nga natin sa ating wall or sa doors din, ayan, ito yung mga ornaments tulad nitong Merry Christmas, yung bells, yung Santa Claus, mabibili po siya for 120 to 150 pesos kada peraso. Ito po mga kapuso, yung mga garland naman, itong mga mahabang nakikita natin na kulay green na yan, kapag plain, mabibili daw na 100 pesos kada 3 yarda, pero yung may design, nasa 220 pesos daw kada 3 yarda. Ito yon, yung may design. Ayun, tinuturo ni Kuya. Ayun. Yan yung garland na may design. Na kung gusto nyo wreath naman, yung pabilog po mga kapuso, ito nasa taas ko, may mga design na yan, mabibili po siya for 120 pesos to 150 pesos kada isa. Ito syempre, di pwedeng mawala kapag Pasko, mga Christmas lights. So, may 3 klaseng Christmas lights kasi mga kapuso. Itong hawak-hawak ko, ito yung yan. Ito po yung ordinary. Itong ordinary, mabibili siya for 35 pesos kada 100 lights. Tapos yung tinatawag nilang rice lights, ito yung medyo maliliit yung bulb. Ayan, mabibili siya for 60 kada 100 na perasong lights. At ito yung pinaka-ideal daw sa lahat. Ito yung tinatawag nila na LED or LED lights kasi hindi siya umiinit. At siya daw yung pinakamatibay. Mabibili siya for 150 pesos kada 100 na lights. Now, susunod po ay ang mga Santa Claus. Ayan, nakikita natin sa taas. Dati, di ba, mga Santa Claus, nakita natin nakatayo dito, pwede na rin siyang ihang. Now, depende pa rin syempre sa laki. Mabibili po yan for 300 to 600 pesos kada isa. Tapos, meron din silang tinatawag na mga Christmas trees in pots. Ito, tulad nito, nasa pot siya. Ayan. Depende rin syempre sa laki, mabibili po siya ng 150 pesos and above. Now, bukod dyan, mga Christmas lanterns, meron din dito, mga 150 po yung mga yan. At syempre, mga angels na nasa 120 to 250 pesos din po ang bawat isa. Now, para naman sa mga Christmas balls, sa mga Christmas balls, ito, nasa harapan ko na pala, ayan, mga Christmas balls, nasa 60 pesos, ito yung medyo maliliit, ayan, 60 pesos po ang kada pack niyan, pero yung medyo mas malalaki, nasa 200 pesos po ang kada pack po niyan. Tapos, meron silang tinatawag na, dito tayo kuya, kaya pa ba? Let's go. Ito yung tinatawag nila na, yan, ito yung 12-star Christmas light. Sabi nila, yung ganito daw, mabibili na 150 pesos kada set yan. Siyempre, kung meron tayong 12-star Christmas lights, meron din tayong tinatawag na roof lights. Kasi itong roof lights ito yung pwede nating ilagay sa gilid ng bahay or yung pwedeng pang-form ng mga words para Merry Christmas, yung mga ganyan. Mabibili po siya ng 45 pesos kada meter po yan. Tapos, yung mga ribbons, asan ang mga ribbons? Ribbons. Ayun, balik tayo dito kuya, yung mga ribbons. Ayan, yung mga ribbons po, mabibili po yan ng mga 45 pesos kada yard, or 150 to 200 pesos kada 10 yards po yan. And syempre, last but not the least po mga kapuso, hindi pwedeng mawala ang mga Tadaan! Napakadaming mga Christmas trees. Tatlo actually yung klase ng Christmas tree. Yung isang Christmas tree, ito yung tinatawag nila na, this is, if I'm not mistaken, this is the needle pine. So yung needle pine medyo, or needle pine nga ba to? Scotch pine. Sorry, this is Scotch pine kasi very fine yung kanyang texture. Mabibili to na 600 to 3,800 pesos each. Tapos yung mga ganito, ito yung tinatawag nila na Shasta na nasa 1,800 or 350 to 5,500
pesos each. There you go mga kapuso. Ilan lamang po yan sa mga Christmas decorations nga na makikita dito yan sa Divisoria. At sa aming pagbabalik, syempre bibigyan naman kami ng mga gift suggestions para sa ating mga kapuso. Ngayon nalalapit na nga ang Christmas. Wala po dito sa Divisoria. Babalik muna ako ng hilit. Good morning, mommies. Today, Magnolia will provide us with another easy and delicious recipe that your family can enjoy anytime, any day. And as always, kasama ko si Chef John. Good morning. Good morning, Suzy. Naku, Chef, meron ka bang pwede i-suggest na pang-Christmas giveaway ko? Okay, Suzy, aside sa mga regalo, no, pwede rin gawing Christmas giveaway ang ating ensaymada with guava and gold Edam. Using, of course, Magnolia Gold Edam cheese, the premium cheese ball brand with a smooth, sharp cheese taste. The Magnolia Gold Edam now comes in a festive pack, which makes it a great Christmas idea for the holiday season. Now, as an alternative, you can also use Magnolia Queso de Bola for this recipe. Here are the ingredients. I have here my ensaymada. So, ang gagawin natin is papahira natin siya ng a mixture of butter and sugar. So, basically, what you want to do is spread lang on top. So, we're going to drizzle the guava jelly on top. Ilalagay na natin, of course, ang ating highlight, which is the Magnolia Gold Edam cheese. So, lagay lang natin siya on top. Ito talaga yung magpapasarap, no, sa ating ensaymada. Suzy, ito na ang ating unique Christmas giveaway. Ang ensaymada with guava and gold Edam. Wow naman. At bukod sa giveaway, pwede ka rin gawing business ngayong Pasko. Correct, Suzy. Oh, thank you, Chef John. You're welcome. At kayo naman dyan, abangan iba pa naming easy and delicious recipes dahil araw-araw, Sarap Magnolia. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Magnolia. Good morning mga kapuso, nandito naman tayo ngayon sa The Fort at alamin natin sa ating mga kababayan dito kung ano nga ba ang gagawin nila sakaling manalo sila ng 1 million pesos. So, let's go! Sir, ano po ang gagawin niyo sa 1 million pesos kung sakaling magkaroon kayo ngayon? Now na. Hindi, kasi eksakto, tama-tama, wedding anniversary namin ng wife ko eh. So, dream honeymoon namin yan. Tour around the world. Sir, good afternoon sir. Matanong lang po namin kayo, ano po ba ang gagawin niyo sa 1 million pesos sakaling manalo kayo ngayon na? I-save ko na lahat sa investment. Okay, what kind of investment? Siguro sa restaurant din sa bayan. Isang restaurant business ay isa naman ay dream vacation para sa kanilang mag-asawa. Kayo, alam nyo ba na maaari rin kayo manalo ng 1 million pesos? Kung paano? Sumali lang sa promo ng www.isdito.ph. You can win big prizes like 1 million pesos in the grand prize or iPads and iPhones weekly. Buy what you want or di naman kaya sell the items na hindi mo na masyadong ginagamit. Gaya ng iyong kotse, cellphone, motorcycle, handbags, laptops, at marami pang iba. Bumisita lang sa www.isdito.ph at masorpresa sa mga items na pwede mo palang ibenta. Mag-register na at mag-post ng ad para magkaroon ng tsansang manalo. O kayo, anong gagawin nyo kung meron kayong 1 milyong piso? Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng isdito.ph. Pagdating sa kalusugan, dapat laging handa. Lagi magdala ng Watson's Health Pack up to 70% mas mura kumpara sa leading brands. Exclusive na mabibili sa Watson's Pharmacies. Bumisita rin sa Watson's at United Home Boat ngayong Nobyembre. Select Soy Sauce, ang batayan ng tunay na masarap. Gamit ni Aning Sita. Mula noon hanggang ngayon, talagang certified select